Sa previous episode, ang bida nating si Usado ay isang tahimik at cool na estudyante sa isang paaralan. Siya ang tipong lalaki na ayaw mapansin ng karamihan at sa isang pagkakataon ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, kung saan aksidente siyang naisama sa ibang mundo. Ipinaliwanag sa kanila ng hari na sila ay dinala sa mundong iyon para sa isang misyon, kaso nagalit ang kasamahan ni Usado dahil sa biglaang pagsaman sa kanila at ito'y labag sa kanilang pasya, subalit nagmakaawa ang hari sa kanila para sila ay tulungan para sa kaligtasan ng karamihan. Doon ay sinubukan nila na alamin ang kapangyarihan nila sa pamamagitan ng Magic Crystal, at nagulat sila dahil sa kakaibang liwanag na lumabas nung si Usado na ang sumubok dito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, si Usado ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakita at ang misteryosong batang babae ay biglang tumakbo. Hinabol ni Usado ang batang babae dahil determinado siyang tanungin ito tungkol sa nakita niyang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Pinagmamasdan siya ng babae mula sa malapit at iniisip kung paano si Usado lang ang may kakayahang baguhin ang hinaharap. Tinanong ni Usado ang isang gwardya kung nakita niya ang maliit na batang babae na parang koneho, ngunit wala itong alam. Dumating si Rose para takutin ang lalaki at naawa si Usado sa gwardya dahil sa takot kay Rose at naiintindihan ni Usado ang gwardya kahit paano, habang si Rose ay hinihila siya dahil gusto niyang marinig pa kung gaano siya nakakatakot. Ngunit nagawa ni Usado na maiba ang usapan tungo sa kung saan siya nagpunta. Inamin ni Rose na sinira niya ang isang tulay na sinusubukan na itayo ng hukbo ng mga demonyo habang siya ay nag-iinspeksyon. Binigyan din ni Usado na marami pa siyang ginawa kaysa sa simpleng pag-iinspeksyon lamang, ngunit ito ay nagresulta sa kanya na muling hawakan ni Rose. Ipinaliwanag ni Rose na nakita niya ang batang babae na parang koneho 2 taon na ang nakalilipas. Ang batang babae ay 12 taong gulang lamang subalit nagawang makaiwas sa mga bandido at kidnapper para makarating sa kabisera. Ang mga demi-human tulad niya ay lubos na mahalaga sa mga bandido dahil sa kanilang pisikal na anyo, higit pa rito, ang ilan sa kanila ay may kakayahan sa bihirang mahika. Nagtataka si Usado kung ang bihirang mahika na ito ay kayang magpakita sa mga tao ng mga pangitain ng hinaharap na ayaw nilang mangyari. Inilahad ni Rose na may mga chismis tungkol sa mga beastman na kayang gumamit ng mahika na tinatawag na precognition. Sila ay lubhang bihira at kung sila man ay umiiral, tiyak na mababantayan silang mabuti sa lupain ng mga beast at lalo pang inusisa ni Rose kung bakit niya ito gustong alamin, ngunit nagkunwari si Usado na nagtataka lang siya tungkol sa mga demi-human dahil nabasa niya ito sa isang libro. Nang gabing iyon, nagpasalamat ang hari kay Rose sa pagbibigay sa kanila ng karagdagang oras, ngunit binanggit ni Rose na malamang ay magtatayo muli ang hukbo ng mga demonyo ng panibagong tulay. Ilang araw lang ang kailangan para matapos ito kaya nagpasya ang hari na ipaalam sa mga sundalo at mamamayan ang tungkol sa paglusob. Gagawin niya ito kinabukasan subalit nais niyang makausap muna si Susan at Kozaki bago matapos ang gabi. Sa kanilang pagpunta sa hari ay nasalubong ng mga kaibigan ni Susan si Celia. Nagkaroon si Kozaki ng medyo awkward na pakikipag-interaksyon sa kanya at pagkatapos magpalitan ng mga magalang na pagbati, naghiwalay sila ng landas. Nagtaka si Susan kung ano ang nangyari sa kanila, kaso sinabi ni Kozaki na wala ito at sa ibang lugar ay hindi makatulog si Usado dahil hindi niya maiwasang isipin ang pangitain at kung ito nga ang hinaharap, wala siyang magagawa tungkol dito. Ngunit naalala niya na sinabi sa kanya ng batang babae na parang koneho, na siya lang ang may kakayahang baguhin ang hinaharap na ito at biglang may napansin si Usado sa labas at ito pala ay si Kozaki. Nag-usap sila tungkol sa kung gaano sila kadalas mag-ensayo at ibinunyag ni Kozaki na nakausap nila ang hari. Sinabi sa kanila na malapit na ang labanan laban sa hukbo ng Demon Lord, at bagaman alam na nila ang tungkol dito. Gayunpaman, nang isipin ni Kozaki ang kanyang sarili na sasali sa laban ay hindi siya makatulog, inamin niya na tumakas siya mula sa kastilyo para pumunta rito at ibinunyag na natatakot siyang lumaban at hindi lamang ngayon kundi pati noong unang beses siyang lumaban sa mga halimaw, nang hina ang kanyang mga binti at sa huling segundo lang siya nakalaban. Pagkatapos lang ng laban niya doon ay napagtanto kung gaano niya madali lang na itinuring ang lahat. Ngayon ay mas malinaw niyang nakikita na gagawin ng hukbo ng Demon Lord ang lahat para patayin siya. Natatakot siya dito subalit nasa ilalim siya ng matinding presyon dahil umaasa sa kanya ang lahat. Binawasan ni Usado ang tensyon sa pamamagitan ng pagsabi kay Kozaki kung gaano ito kakul,
at akala ni Usado ay hindi ito natatakot kaso ngayon niya napagtanto na hindi iyon ang kaso, at ang inaasahan sa paligid ni Kazaki ay naging malaking pasanin. Binanggit ni Usado na hindi talaga kailangan ni Kazaki na matugunan ang mga inaasahang iyon, at minsan ay pwede niyang unahin ang sarili niya at tungkol naman kay Usado, buong kumpiyansa niyang ipinaliwanag na pupunta siya sa laban. Nais niyang iligtas ang mga lalaban sa hukbo ng Demon Lord at si Usado, syempre ay natatakot din ngunit nagawa na niya ang kanyang desisyon at pinapaalala sa kanya ni Kazaki na aksidente lang siyang nadamay dito at ngayon, posible siyang mamatay. Inamin ni Usado na nadamay siya sa aksidente subalit marami nang nangyari mula noon, may mga mahirap na panahon ngunit nakilala din niya ang maraming tao na nagpakita sa kanya ng daan, nais niyang tulungan sila at kasama na doon si Kazaki. Dagdag pa ni Usado na kahit hindi pa sumali sa laban si Kazaki ay magkaibigan pa rin sila, at ang mga salitang ito ay eksakto ang kailangan ni Kazaki na marinig. Nakabawi si Kazaki mula sa depresyon at idineklara na lalaban siya para protektahan si Usado at Susan. Hindi siya sigurado kung makakalaban siya bilang bayani ngunit tiyak niyang nais niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan, ayaw niyang basta na lang manood at ipinahayag na haharapin niya ang kanyang takot. Ang pagkakaroon ng kanyang mga kaibigan sa kanyang tabi ay nagbigay sa kanya ng higit na katiyakan kaysa sa ano paman, kaya't sumang-ayon silang protektahan ang lahat ng magkasama. Napagtanto ni Usado na nagsabi siya ng mga corny subalit tiniyak sa kanya ni Kazaki na iyon mismo ang kailangan niyang marinig, pagkatapos ay umaasa si Usado na malilimutan ang kanyang corny na talumpati sa pamamagitan ng pagtulog, ngunit lumitaw si Susan para tumawa sa kanilang bromance. Sinabi ni Usado na pagod na siya para harapin ang pangungutya niya, ngunit lalo lang siyang inasar ni Susan at alam niya na sinundan niya si Kazaki dahil alam niyang may mali, ngunit natutuwa siyang makita na inayos na ito ni Usado. Inamin ni Usado na may bahagi ng kanyang sarili na ayaw lumaban, at nagtataka si Susan kung ayaw rin ba niyang lumaban siya at mas gusto ni Usado na hindi, ngunit alam niyang nagpasya na siyang mamuhay sa mundong ito. Kaya umalis si Susan dahil mahalaga ang araw para sa kanila kinabukasan. Kinabukasan ay ginawa ng hari ang kanyang anunsyo at malapit na ang pagsalakay ng hukbo ng Demon Lord, kaya plano niyang harangin sila sa grasslands. 2 taon na ang nakakalipas mula nang itulak nila pabalik ang hukbo ng Demon Lord, ngunit tiniyak niyang naging mas malakas sila mula noon at di ito magiging madali, ngunit pinaalalahanan niya ang lahat na naging mas malakas din sila. Binigyang diin niya na mayroon na silang 2 bayani ngayon, sina Kazaki at Susan at may tulong din sila mula sa rescue squad na gumaganap ng kritikal na papel sa battlefield. Tinapos ng hari ang kanyang talumpati sa pagtitiyak na mananalo sila at lahat ay na-hype. Maya-maya ay pumunta si Kazaki para makita si Celia, humingi siya ng paumanhin sa biglaang pagdalaw, ngunit natuwa si Celia at kinumpirma niyang papasok sila sa labanan kaya nagdasal siya para sa kanyang kaligtasan. Nag-promise siya na protektahan ang bansa ngunit higit sa lahat, nangako siyang babalik para makita siya at nagulat si Celia at umaasa siyang gagawin niya ito. Doon ay nagpaalam sila sa isa't isa at sa ibang lugar, nagpakita ng kagalakan si Ruro kay Blur at hinayaan siya ni Usado na hawakan ito ngunit binalaan na baka hindi ito pahintulutan ni Blur. Sigurado si Ruro na magiging magkaibigan sila, ngunit lubos siyang nagkamali dahil sinampal ni Blur ang kanyang kamay at patuloy na sinampal ni Blur ang kanyang kamay kaya natuwa siya nang may lumitaw na maliit na kuneho para pasayahin siya. Hindi talaga siya makakakuha ng pahinga dahil nagtulungan sina Kokuro at Blur para itulak siya palayo, kailangang pigilan ni Usado si Orga mula sa pagpapakamatay, at pinanood nila habang patuloy na sinusubukan ni Ruro na hawakan si Blur. Inamin ni Orga na kinakabahan siya dahil unang beses niyang lumaban, ang kanyang kakaibang kilos ay paraan lang niya para itago ang kanyang pagkabalisa at pagkatapos, tinawag si Usado para makipagkita kay Rose subalit ngayon lang niya napagtanto na hindi pa niya napuntahan ang kwarto niya dati. Natatakot si Usado na baka gusto lang siyang pahirapan ni Rose, ngunit pagdating niya roon, gusto lang niya na mag-usap sila at gusto ni Rose na ipaliwanag ni Usado ang kanyang papel sa battlefield, kaya sinabi niyang para magpagaling sa mga sugatan ay dapat siyang kasama sa front lines. Tama lang ito sa simula dahil iba ang magiging simula ng labanan. Ang ibang miyembro ng squad ay magdadala ng mga sugatan pabalik sa likuran, at doon sila magagamot kasama sina Orga at Ruro at hindi maraming sugatan sa front line sa simula, kaya magiging sitting ducks lang sila doon. Dagdag pa rito,
Sinabi ni Rose na huwag magpagaling ng maling tao sa front lines at akala ni Usado na ibig sabihin ay huwag gamutin ang kaaway, ngunit tinawag siya ni Rose na tanga dahil hindi iyon ang ibig niyang sabihin. May mga taong sugatan ngunit patuloy pa rin sa paglaban, hindi dapat subukang gamutin ni Usado ang mga taong ito dahil makakagulo lang siya. Nasa kay Usado ang pagpapasya kung sino ang tutulungan sa isang iglap at lubos na naintindihan ito ni Usado at sa wakas ay binigyan siya ni Rose ng kanyang rescue squad uniform. Dinisenyo ito para mag-stand out sila sa battlefield at hindi pa naging masaya si Usado, kaya sinabi ni Rose na isuot ito at natuwa si Rose dahil marami ng muscle si Usado, kaya maganda ang kasya ng suit sa kanya. Muling hinawakan siya ni Rose para ipaliwanag na ang mga healer ay hindi immortal at kapag namatay sila, tapos na ang lahat at ang isang bagay na hindi niya magagawa sa battlefield ay baliwalain ang kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Usado na hindi niya gustong mamatay, ngunit tinawag siya ulit ni Rose na tanga at mura lang ang salita at alam ni Rose ang maraming tao na nagsalita ng katulad niya at namatay pa rin at bilang bahagi ng rescue squad, kailangan din niyang iligtas ang kanyang sarili kaya hindi niya dapat maliitin ang halaga ng kanyang buhay. Ayaw ni Rose na marinig ang anumang usapang self-sacrificing mula sa kanya, kung saan nangako siyang tatapusin ang buhay niya bago pa man ito gawin ng kaaway at malinaw ang mensahe kay Usado, at buong kumpiyansang idineklara niyang ililigtas niya ang lahat kasama ang kanyang sarili. Tinanong siya ni Rose kung talagang kaya niya ito, ngunit pinapaalala sa kanya ni Usado na siya ang nagsabi sa kanyang ipahayag ang kanyang mga ideya at iniisip ni Usado ang pangitain na nakita niya at determinado na hindi mahalaga kung ito nga ang hinaharap, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin at iyon ay hindi hayaang mamatay si Kazaki o si Susan kahit ano pa man ang mangyayari. Subalit dito muna matatapos ang ating recap, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.